Magsimula tayo sa isang imehe na siguradong pamilyar sa'yo, yung Mabuting Pastol. Oo. Classic yan. Classic, di ba? Kahit sino parang may pumapasok agad sa isip isang pastol, maingat, nag-aalaga sa kawan niya. Para simulan tong paghimay natin sa mga material, balikan natin yung mga awit 23. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ang gaan pakinggan, no? Parang pangako ng kapayapaan. Yung pinahihiga ako sa mga luntiang pastulan. Sa tabi ng mga payapang tubig. Oo, parang sinasabi lang, relax, sagot kita. At ang ganda niyan kasi, yung imaheng yan na galing pa sa lumang tipan, direktang hiniram at inangkin mismo ni Hesukristo. Tama. Sa Juan chapter 10 verse 11, sinabi niya, "Ako ang mabuting pastol." Pero may kasunod. At dito, nag-iiba yung tono. Ano yung kasunod? Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Dito talaga iikot ang usapan natin. Teka, yun nga, no? Kasi biglang may tanong bakit kailangang mamatay ng pastol? Hindi ba dapat proprotektahan niya ay yung mga tupa para hindi sila mamatay? Oo nga, no? Sige, dyan tayo magsimula. Dahil mula sa ideya ng kapayapaan, bigla tayong tatalon sa isang mas komplikado at, prangka, mas nakakatakot na sitwasyon. Mas delikado. Oo. Alamin natin kung bakit ang pagiging tupa dito ay hindi lang pala tungkol sa pagpapahinga. Nangangahulugan din pala ito ng pagharap sa panganib. Matinding panganib. At heto na, dito na talaga nag-iiba yung ihip ng hangin. Kung ang Panginoon ang pastol, bakit biglang sa Mateo 10:16, ang sabi ni Jesus, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo? Yun. Wait lang. Ang layo na nito sa lunti ang pastulan, no? 'Di ba? Yung tono, mula sa pag-alaga, naging parang paghahagis sa panganib. At hindi lang yan basta metafora para sa masasamang tao. Sobrang espesifiko ng mga source kung ano yung mga panganib na ito. Ano-ano raw yon? Binabalaan sila na dadalhin sa mga kapulungan, hahagupitin sa mga sinagoga at kakalad ka rin sa harap ng mga gobernador at mga hari. Wow! Isipin mo yun, institutionalized yung pag-uusig, mula sa reliyon hanggang gobyerno. Hindi ito simpleng away-kalye lang. Alam mo, yung pinakatumama sa akin ay hindi yung mga gobernador. Ito yung nasa Mateo 10:21. Sabi, magkakaroon ng pagtataksil kahit sa loob ng pamilya. Yan, mas mabigat yan. Kapatid, laban sa kapatid, at mga anak, laban sa mga magulang. Grabe yung bigat nito. Yung panganib nasa bahay mo na. Yung kakampi mo sana. Sila pa yung nagiging banta. Eksakto. At yan yung kumpletong larawan ng pagiging tupa sa gitna ng mga lobo. Pero, at ito yung mahalaga, hindi sila basta isinugo para mamatay lang. Oo, may kasamang payo, di ba? Kaya't maging tuso kayo gaya ng mga ahas at walang malay na gaya ng mga kalapate. Nakakatuwang kombinasyon yan. Oo, kailangan mong maging matalino pero at the same time, dalisay yung motibo mo. At ang pangako, huwag kang kakabahan. Sabi sa Mateo, ang Espiritu mismo ang magsasalita para sa inyo. May backup, kumbaga. May backup. At yan ang nagdadala sa atin sa pinakasentrong paalala dito sa Mateo 10:28. Huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Ngunit, hindi nakakapatay ng kaluluwa. Yun. Ang dapat daw katakutan ay yung may kapangyarihang sirain pareho. Dito nililinaw na ang laban hindi lang pisikal. Espiritual. Digmaang espiritual. Ang mga lobo hanggang katawan lang sila, pero may mas malaking laban. Okay, teka. Ang laking talon mula sa payapaang tupa, napunta tayo sa pag-uusig at digmaang espiritual. Ang tanong ko, para saan lahat to? Bakit kailangan ng ganitong karahasan? Meron. At dito na tayo papasok sa mas malalim na teolohiya sa likod nito. Ang sagot ay nakaugat sa konsepto ng estado ng sanlilikha. Okay, ano yon? Ayon sa paliwanag, yung mundong ginagalawan natin, isang mundong may kasalanan, may kamatayan, hindi pa raw isang kumpletong sanlilikha. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Parang bahay na itinatayo,
May istruktura na, pero di pa tapos yung electrical, yung pintura, ganun daw. Ang ultimong layunin ng Diyos ay tapusin yung proyekto At paano niya tatapusin? sa pamamagitan ng tuluyang pag-alis ng kasalanan. Okay, so kung ang goal ay alisin ang kasalanan na paglabag sa utos, di gawing masunurin ang lahat, di ba? Pero heto yung tanong ko dyan lagi, paano mo gagawing masunurin ang isang nilalang nang hindi mo naman inaalis yung free will? Ayon. Kasi kung pipilitin mo, di parang robot na lang sila, hindi na yung tunay na pagsunod. Iyang mismo ang pinaka-critical na tanong at dyan nakasabit ang buong lohika ng plano. Para mangyari yan, kailangan mo nang patunayan ng Diyos ang dalawang bagay. Ano yon? Ang kanyang sukdulang pag-ibig at ang kanyang perpektong katarungan. Kailangan niyang ipakita na yung mga utos niya ay hindi lang basta rules, kundi refleksyon ng katotohanan. At para mapatunayan yan, Dito na papasok si Adan. dito na pumapasok si Adan. So, hindi lang siya yung unang tao, meron siyang particular na misyon. Ano yun? Ang misyon niya bilang kinatawan ng sangkatauhan ay sundin ng utos hanggang sa huling konsekwensya, hanggang kamatayan. Wow! Ibig sabihin, kailangan niyang ipakita ang sukdulang pagmamahal sa Diyos at kapwa kahit buhay niya ang kapalit. At dito nagiging medyo parang balintuna yung paliwanag sa source. Paanong balintuna? Sinasabi roon, upang mapatunayan ang katotohanan ng utos, si Adan ay dapat mamatay. Sandali lang. Teka, pakianpak yan. Parang ang labo. Para patunayan ng utos na magmahal, kailangan niyang mamatay. Oo, Parang ang brutal naman para sinasabi na, susundin mo ba ako kahit ipapatay kita? Paano yan nagpapakita ng pag-ibig? magandang tanong yan. Kasi yan talaga yung unang reaksyon. Ang susi ay intindihin na ang kamatayan dito ay hindi parusa. Hindi parusa. Ano yun? Isa siyang entablado. Hindi ito loyalty test na may parusang kamatayan. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang pag-ibig mas makapangyarihan yan kesa kamatayan. Okay. Yung lohika ay ganito. Pag pinili mong sundin yung utos ng pag-ibig, kahit buhay mo yung kapalit, pinapakita mo sa lahat ang halaga ng utos na yon at ang gantimpala doon. Ano? Hindi libingan, kundi ang pagtatagumpay sa kamatayan mismo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Okay. Okay. So ang kamatayan ay hindi ang dulo, kundi yung paraan para mapatunayan ang isang bagay na mas malaki. Eksakto. At ayon sa material, kapag naabot na ang isang itinagdang bilang ng mga martir na saksi, mga taong dumaan sa prosesong ito, ang katotohanan ng utos ay ganap ng mapapatunayan. Magiging malinaw na sa lahat. Oo, malinaw na ang daan ng pag-ibig, kahit dumaan sa kamatayan, ay laging nagtatapos sa buhay. At pag napatunayan na yan, Anong mangyayari sa free will? pag napatunayan na yan, ang kalayaan sa pagpapasya ay magiging ganap. Ang pagpili na sumunod ay hindi na dahil sa takot o obligasyon. Dahil na sa pagkaunawa. Nakabatay na sa malinaw at hindi matitinag na pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. At pagganap na yung free will, yung kasalanan, kusa nang mawawala. Okay. Ngayon nagiging mas malinaw at dito na ngayon pumapasok ng buong-buo yung metafora ng pagiging tupa. Tama? Eksakto. Dito na nagkokonekta lahat. Oo, dahil ang misyon ni Adan ay nangangailangan ng kanyang kamatayan bilang saksi, inihalin tulad siya sa isang tupang nakatakdang katayin, di ba? Sa Roma 8:36. Okay? At dahil si Adan ay parang tupa, kailangan niya ng pastol, si Hesukristo. At dito na nangyari yung pinakamahalaga. Dahil ang mabuting pastol ay unang nagalay ng buhay para sa tupa. Nagkaroon ng Nagkaroon ngayon ng lakas, ng inspirasyon, ng kakayahan yung tupa na ialay din ang sarili niyang buhay. Okay, klaro na. Dito na talaga nagtatagpo lahat. Ang sakripisyo pala ay hindi lang one way. Hindi. Hindi lang yung makapangyarihang pastol na nagliligtas sa kawawang tupa. May palitan pala. Tama. Isang perfectong siklo ng pag-ibig at sakripisyo. Yung unang hakbang laging galing sa Diyos. Si Jesus muna. Si Jesus ang pastol. Ang unang nagalay ng buhay para kay Adan, ang tupa. Ang krus ang naging ultimong demonstrasyon ng pag-ibig na walang kondisyon. At dahil sa pag-unawa sa napakalaking pag-ibig na iyon, anong naging epekto nito sa tupa? Dahil doon lang nagkaroon si Adan ng tunay na kakayahan at motibasyon na gawin yung parte niya. Nagkaroon siya ng lakas ng loob. Oo, naialay naman ang buhay niya para sa Diyos.
Yung tupa na minsan ay pinagalayan ng buhay, handa na ngayong mag-alay ng sarili niyang buhay. So hindi pala utos na mamatay sila? Hindi. Isa siyang natural na tugon sa pag-ibig. Parang, ginawa mo to para sa akin, kaya't ngayoy, naintindihan ko na at kaya ko na rin gawin to para sa'yo. Wow! Yan na yun! Ito na ang tukparan. Hindi siya command, kundi response. Oo. Sa puntong yon, nang ang tupa ay handa nang ialay ang sarili para sa pastol, yung katotohanan ng utos, mahalin mo ang Diyos at kapwa, ay ganap ng napatunayan. Naging malinaw na hindi siya pabigat. Kundi ang pinakasukdulang ekspresyon ng katotohanan. At sa sandaling iyon, ang orihinal na layunin sa paglikha kay Adan natupad. Yung hindi pa tapos na sa nilikha, malapit ng maging kumpleto. Grabe ang lalim. Mula sa isang payapang imahe ng pastol sa mga awit, dumaan tayo sa marahas na katotohanan ng mga tupa sa gitna ng mga robo. At sa huli, Nauwi tayo sa isang napakalalim na tiyolohiya ng palitan sakripisyo. Hindi lang pala ito tungkol sa isang pastol na nagliligtas. higit pa riyan, ito ay tungkol sa isang tupa na dahil sa pag-ibig na naranasan niya mula sa pastol, ay nabago at natutong sumunod sa halimbawa nito. Kahit buhay pa yung kapalit. Oo, ito ay isang paglalakbay mula sa pagiging pasibong tanggap ng pangangalaga tungo sa pagiging aktibong kalahaki sa misyon. Nagbibigay na siya ng sarili bilang tugon. Mula sa pagiging alaga, tungo sa pagiging katuwang. At bilang pangbakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, binanggit natin kanina na pag napatunayan na yung utos, ang kalayaan sa pagpapasya ay nagiging ganap. Oo. Ano kaya ang itsura ng isang ganap na free will? Ang isang magandang pagkukumpara, siguro, ay ganito. Isipin mo, may pagpipilian ka. Ginto at putik. Okay, ginto at putik. Sa ngayon, dahil di pa perpekto ang pagkaunawa natin, minsan nagkakamali pa tayong piliin yung putik. Pero kapag ganap na ang free will mo, hindi sa nawawala yung pagpipilian. Nariyan pa rin pareho. So anong nagbago? Ang nagbago ay yung pagkaunawa mo. Sobrang linaw na sa iyo ng halaga ng ginto at ng kawalang halaga ng putik. Kaya't ang pagpili sa putik ay nagiging, katawa-tawa. Imposible na? Hindi ka pinilit, pero yung desisyon mo ay batay na sa perpektong kaalaman. So hindi nawawala ang choice, pero nagiging imposible na napiliin ang mali dahil sa sobrang linaw na ng katotohanan. Kaya hetong iiwan naming tanong sa'yo. Paano kaya magbabago ang paraan natin ng pagpapasya kung ang bawat pagpili ay hindi na apektado ng takot o pagdududa? Kung ito'y nakabatay na lamang sa isang perpekto at kumpletong pag-unawa sa pag-ibig at katotohanan, isang bagay na sulit pagnilayan.